Kabanata 4241. Hindi man lang umimik si Harvey York nang sumisigaw ang mga tao. Casual niyang hinigop ang kanyang baso ng alak nang walang pakialam sa mundo. Mabilis na tumayo si Thomas Burton na nakangiti, na iniisip na natakot si Harvey. Isang hindi pagkakaunawaan lang, young Master Robbins. Shut the fuck up. Agad na sinampal ni Luca Robbins si Thomas sa mukha ng walang takot na ekspresyon. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mo para sabihin yan? Pagkatapos, sinulyapan ni Luca si Harvey na may malamig na tingin. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang mapagbigay na tao. Karaniwang hindi ako mismo ang magpapatong ng aking mga kamay sa iyo, at hindi ko rin hahayaan ang aking mga nasa sakupan na gawin ang maruming gawain. Para sa isang tulad ko, salboy lang ito. Mukhang masyadong incompetent tayo para gumawa ng ganito. Ang sabi, kukunin ko ang iyong buong pamilya na baliin ang bawat isa sa inyong mga paa para sa akin. Pagkatapos nito, babayaran ko sila. Mas mabuting wala kang magandang asawa, o matutuwa talaga ako. Tumawa ng malakas at mayabang si Lucas sa gusto niya. Umupo ka. Magalang na itinulak ni Harvey si Thomas pabalik sa kanyang upuan bago sumulyap kay Luca. Luca Robbins. Ikaw ba ang nagsusuplay ng mga materyales sa gusali? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Luca. Tama iyan. Ano, manghihingi ka ba ng awa? O may balak kang kalabanan ako? You're an interesting man. Hindi pa nga kita ginagalaw hanggang ngayon, hinahamon mo na ako. Yung kadalasang dinodurog ko ang ilang bastard na mahilig magpakitang tao every month, pero bihira pa rin akong makakita ng katulad mo. Halika, narito ang aking pangalan, background, at kumpanya. Subukan mo ako kung maglakas loob ka. Pagkatapos, hinagis ni Luca ang isang card sa harap ni Harvey na may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Tumawa si Sidney Lee at ang iba pa habang mapaglarong nakatitig kay Harvey matapos makita ang tanawin. Sa madaling salita, ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makakalaban sa name card ni Lucas sa buong buhay nila. Robbins Supplies, sabi ni Harvey habang nakatingin sa card. I'd be disrespectful kung hindi kita ginawa ng aksyon kahit na nagmakaawa ka. Halika, kung gayon, subukan mo ako. Isa kang duwag kung hindi. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Luca. Naturally, nakita niya ang napakaraming tao na nagsasalita ng malaki tulad ni Harvey. At gayon pa man ay dudurugan niya ang bawat isa sa kanila. How dare he still show off like this? Dapat may death wish siya o ano? Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at tumawag. Dalawang bagay. Una, hindi ko gusto ang babaeng nagngangalang Sidney Lee. Fire her. Pangalawa, itigil kaagad ang lahat ng proyekto sa Robbins Supplies. Pagkatapos, casual na ibinaba ni Harvey ang kanyang telepono bago sumulyap kay Luca. Makukuha mo ang hinihiling mo sa lalong madaling panahon. Anong sabi mo? Isang panunuya ang pinakawalan ni Sidney. You're just a damn driver. Bakit ka pa nagpapanggap na may magagawa ka talaga? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo boss ka ng Golden Estate or something? Ha? Itinaas ni Sidney Lee ang kanyang ilong kay Harvey York bago malamig na tumawa. Katulad ka ni Thomas Burton, isang grupo ng mga show-off na walang limitasyon. Tumawa si Luca Robbins. Kung talagang mapipigilan mo ako sa pagtatrabaho sa Golden Estate, luluhod ako at sisimulan kitang tawaging daddy. Tahimik na tumatawa ang mga magagandang babae sa paligid, at gustong sumunggab sa mga bisig ni Luca. Ang kanilang mga tingin kay Harvey ay puno ng pang-aalipusta at pagkasuklam. Naturally, naisip nila na si Harvey ay naglalagay lamang ng isang harapan sa puntong ito. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Luca. Sa tingin mo may karapatan ka bang tawagin ako ng ganyan? Hindi ka rin karapat-dapat. Ikaw, kumukulo sa galit si Luca. Bago pa siya magsasalita ay biglang nagring ang phone ni Sidney. Napasulyap siya bago sinagot ang tawag. Hindi nagtagal, nanginginig ang kanyang katawan habang ang kanyang mukha ay namumula. Napakunot ang noo ni Luca, na naghahanda na sa paghampas, nang makita ang ekspresyon ni Sidney. Anong nangyayari? Naging miserable si Sidney.
Napagdesisyunan ng mga nakatataas sa Golden Estate na tanggalin ako ngayon lang. May problema daw sa kontrata na binili namin. Sabi nila, iimbestigahan ako ng husto ng mga pulis dahil dito. Tapos na ako kung sakaling malaman nila ito. Kailangan mo akong tulungan, young Master Robbins. Ako ang iyong babae. Laking gulat ng ibang mga babae matapos marinig ang mga salitang iyon. Napagtanto ni Sydney na maaaring si Harvey ang nasa likod ng sitwasyon. How dare you do this to me? Bulalas niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ka makakatakas dito. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Luca. Nagtataka siyang tumingin kay Harvey. Medyo nagulat siya. Ang isang lalaking mukhang isang probinsyano ay talagang may awtoridad na tanggalin si Sydney. Sabi nga, hindi pa rin siya ganoon ka-impress. Kung tutuusin, sa kanyang mga mata, malamang na makakamit ni Harvey ang ganoong bagay dahil lamang siya ay may nakilala sa ilang mas mataas. Hanggang sa kung paano gawin iyon. Sabi nga, ibang level si Luca. Pagkatapos ng lahat, kamag-anak siya ng isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa at malayong pinsan din ni Lola Hoffman. Ang isang katayuan na tulad nito ay malinaw na napakalaki. Sa isip ni Luca, kahit ang hari ay hindi maglakas loob na labanan siya. Hindi ka masama, bata. Hindi masama. Tumawa si Luca habang nakatitig kay Harvey. Aminin ko, minamaliit kita. Kahit na, wala akong dahilan para mag-ingat sa iyo. Ibaba mo ako kung ganyan ka kahanga-hanga. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Ring, ring, ring. Bago pa matapos magsalita si Luca ay biglang nagring ang phone niya. Si Luca, na nagpapamalas ng lakas, ay kinuha ang telepono na may inis na ekspresyon. Isa pang tawag ang dumating pagkatapos nito. Matapos marinig ang string ng mga tawag sa telepono, ang mukha ni Luca ay naging mas nakakatakot sa pangalawa. Nang sagutin niya ang huling tawag, para siyang nakakagat ng mapait na apdo. Ang Golden Estate ay tumigil sa pakikipagtulungan sa kanya. Tinapos ng Golden Sands Bank ang kanyang mga pautang. Pati ang mga fighters na kinuha niya bilang security guard ay iniwan siya. Ang kanyang construction site ay ganap na naging desyerto. Kahit isang karayom ay hindi makita sa lupa. Pinagbayad siya ng buong pamilya niya habang nangyayari rin ang lahat. Si Luca Robbins ay ganap na naging tamad. Tumayo si Harvey York at dahan-daang humakbang papunta sa kanya bago ito tinapik sa mukha. Saan napunta ang lahat ng kayabangan mo, young Master Robbins? Ikaw ay dapat na maging kahanga-hanga. Kanina lang sinabi mo na ibababa kita. Masaya ka na ba ngayon? Si Sydney Lee at ang iba ay tuluyang natigilan. Hindi nila akalain na magiging matapang si Harvey para kutsain si Luca. Hindi nila akalain na si Luca ay hindi maglalabas ng kahit isang tunog. Nag-aalala si Sydney. Young Master Robbins. He's completely disrespecting you. Kailangan mong sampal. Hinamplas ni Luca si Sydney sa lupa habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinong nagtanong sa'yo? Sino ka rin ba? How dare you talk to me like this? How dare you tell me to go against Sir York? Gusto mo bang mamatay o ano? Pagkatapos, sinipa niya si Sydney habang nakadapa pa rin ito sa lupa. Sa mga mata niya, pinalaban siya ng babaeng nasa harap niya kay Harvey. Kung siya ay medyo pabaya, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sir York. Ang mukha ni Sydney ay lubos na namamaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng lubos na paghamak. Hindi niya maintindihan na si Harvey ay talagang isang prominenteng figure. Alam niyang si Thomas Burton ay nakatadhana para sa kadakilaan matapos makasama ang gayong lalaki. Napuno ng panghihinayang ang kanyang isipan sa mga sandaling ito. Sakit lang ang naramdaman niya pagkatapos pumasok sa isip niya ang pag-iisip. This was my fault, Sir York. Nagkamali ako. Naging ignorante lang kami. I guess we're considered friends now after we exchanged blows. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad. Pilit nang umiti si Luca at kumuha ng isang bote ng alak bago nagsalin ng ilang baso. Iinom ako bilang parusa. Gulat na gulat ang mga magagandang babae. Walang nag-akala na si Luca ay kikilos ng napakakumbaba. Saan nanggaling ang lalaking ito?
Nagpabagsak pa siya ng isang tao mula sa pamilyang Robbins. Nakakatakot lang. Sampal. Hindi nag-abalang magbigay ng respeto si Harvey kay Luca. Agad niyang hinampas sa lupa ang mga baso ng alak. Tinapakan mo ng buo ang kapatid ko, at ngayon sinusubukan mong lumayo sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang inumin. Sa tingin mo ba gagawa ako ng kawanggawa o ano? Parang walang pakialam si Harvey. Nanginginig ang mga mata ni Luca. Paano mo gustong lutisin ko ito? Basta payagan mo ako para dito, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Mabuti. Napangiti si Harvey. Dahil prangka kang tao, papayag ako. Grovel in front of Thomas and start calling him daddy. Pakakawalan kita kung gagawin mo. Kung hindi, huwag mong asahan ang iyong sarili na makatakas dito. Tandaan mo, isa lang ang pagkakataon mo. Hindi rin kita pinipilit. Naningkit ang mga mata ni Luca. Gusto niyang barilin ng husto si Harvey nang sabihin sa kanya na gawin ang lahat ng bagay na iyon sa harap ni Thomas. Ngunit tanging ang kanyang mga ngipin at ang kanyang pagmamataas ang kanyang nagagawa ng maalala matapos maalala ang lahat ng mga tawag na kanyang natanggap. Sa wakas ay nakapili na siya noon. Ibinagsak niya ang kanyang mga tuhod sa lupa sa harap mismo ni Thomas. Daddy, I'm sorry. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Natapos na ang bagyo. Walang intensyon si Harvey York na gawing mas mahirap ang mga bagay para kina Sidney Lee at Luca Robbins. Balak lang niyang sugpuin ang dalawa. Si Thomas Burton ay kailangang ibalik ang mga lamesa sa kanyang sarili. Napabuntong hininga si Daryl Jackson habang nakatingin sa gilid. Palagi niyang binabalaan ang kanyang sarili na huwag lumaban kay Harvey maliban na lang kung may death wish siya. Pagkatapos, sinabi ni Daryl sa kanyang mga tauhan na sipain si Luca at ang iba pa bago magalang na umorder ng ilang pinggan at mag-renew ng membership card ni Thomas. Safe to say na nagbigay na siya ng respeto hanggat kaya niya kay Harvey. Walang imot na tinapik ni Harvey ang balikat ni Daryl. Ang isang simpleng aksyon ay sapat na upang magpadala ng malamig na panginginig sa gulugod ni Daryl. Pagkatapos kumain, sinabihan ni Harvey si Thomas na pauwiin siya sa kanyang villa. Napagkasunduan din nilang tingnan ang bagong shop ni Harvey at magkasamang mamili kinabukasan. Pagpasok sa loob, may kakaibang naramdaman si Harvey matapos mapagtantong wala pa si Mandy Zimmer sa bahay. Knowing her, she would not stay out late unless may nangyaring malaking bagay. Kumunot ang noo ni Harvey. Tatawag pa lang sana siya nang marinig ang tunog ng malakas na makina mula sa labas. Isang Maserati ang nakaparada sa pasukan. Isang matangkad at gwapong lalaki ang lumabas sa sasakyan. Magalang niyang binuksan ang pinto ng kotse para lumabas si Mandy habang inaalalayan ang ulo niya sa loob. Hindi man lang niya pinatong ang daliri niya kay Mandy habang nakatitig siya sa mukha nito. Kalmado siyang tumingin sa direksyon ni Harvey matapos maramdaman ang titig nito. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis pagkatapos magpakita ng mahinang ngiti. Agad na naging malamig ang tingin ni Harvey. Si Silas John ang hindi niya nirerespeto sa engagement ceremony kay Ellen Moreno. Matapos tingnan ang kanyang mukha, tila gumaling na siya pagkatapos ng plastic surgery. Siya ang naghatid pauwi kay Mandy noong gabing iyon. Isang pakiramdam ng puot ang umalangaw sa hangin. Kumunot ang noo ni Harvey. Palabas na sana siya, ngunit binuksan ni Mandy ang pinto bago niya magawa. Matapos kumaway mula sa malayo, casual na umalis si Silas. Huminto si Harvey sa kanyang kinatatayuan na may malalim na tingin sa kanyang mukha. Isang simoy ng alak ang maamoy kay Mandy pagpasok niya sa loob. Napangiti si Mandy nang makita niya si Harvey. Ano, nag-aalala ka ba na late na ako uuwi? Huwag kang mag-alala. Pinakilala sa akin ni Alma John ang kanyang kapatid. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Kumunot ang noo ni Harvey. Dapat layuan mo siya, Mandy. Hindi siya mabuting tao. Bakit mo yan sinasabi? Naguguluhan ang ekspresyon ni Mandy. Ikinwento pa niya sa akin ang malungkot niyang kwento habang kumakain kami.
Sabi niya, may babaeng mahal siya noon sa Hong Kong. Nagka-love at first sight ang dalawa, pero may gangster na sinira ang lahat. Mula noon, nagpasya siyang manatiling single. Ilalayo niya ang sarili sa sinumang babae. Bihira lang makakita ng ganyang romantikong lalaki. Pagkatapos, curious na tumingin si Mandy sa mata ni Harvey. Hindi ka naman talaga nagseselos, di ba? Kabanata 4245. Hindi alam ni Harvey York kung ano ang sasabihin pagkatapos marinig ang mga pahayag ni Mandy Zimmer. Alam niyang napakagaling lang ni Silas John sa pagpapanggap. Hindi matukoy ni Mandy ang kanyang disguise sa sandaling ito. Mapapag-alitan lang si Harvey ni Mandy kung patuloy niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Malapit na tayong magpakasal muli, sagot ni Harvey pagkatapos huminga ng malalim. Mas mabuting lumayo sa ibang lalaki. Ano, natatakot ka na baka may nararamdaman ako para kay Young Master John pagkatapos makita na napakahusay niya? Isang kaakit-akit na ngiti ang ipinakita ni Mandy. Maaari kang tumakbo kasama si Kyrie Patel sa lahat ng oras, ngunit hindi ako maaaring magkaroon ng sarili kong malapit na kaibigan. Mapait na tumawa si Harvey. Walang paraan upang ipaliwanag ang sitwasyon sa puntong ito. Nakaramdam ng kaunting pagmamalaki si Mandy matapos makita ang pagmumukha ni Harvey. Sige, huwag ka nang magselos. Nakapikit siya habang nagpapakita ng ngiti. Hindi ako mahuhulog sa ibang lalaki na ngayon ko lang nakilala. Nagpapakilala lang sa akin si Young Master John na isang customer. Ang sabi, mas mabuting putulin mo na ang relasyon mo sa ibang babae mo ngayon. Kung hindi, mahihirapan ka kapag nalaman ko. Tutal, legal pa rin tayong hiwalay sa ngayon. Ikan-away ni Mandy ang kanyang kamao sa hangin bago casual na bumalik sa kanyang silid. Si Harvey ay walang imik. Magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa sinuman. Ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang pigilan ang maraming bagay sa babaeng nasa harapan niya. Malinaw na ginamit ni Mandy ang pagkakataon na turuan si Harvey ng leksyon para putulin niya ang kanyang relasyon sa ibang babae. Walang pagdadalawang isip, ipinakita ni Harvey ang mapait na tingin sa kanyang mukha. Sa susunod na araw, maagang maaga. Nagpasya si Harvey na makipag-usap kay Mandy pagkatapos magising. Napangiti ng mapait si Mandy, na para bang nakalimutan na niya ang usapan noong nakaraang gabi, at sinabing nakalimutan na niya ang ilang negosyong dapat asikasuhin. Habang nakakunot ang noo ni Harvey, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng villa bago ihatid si Mandy. Nag-text si Harvey kay Kellan Ruiz, at sinabihan siyang bantayang mabuti si Mandy at tawagan muli kung may mangyayari. Kung tutuusin, masama kung patuloy na ibinubuhos ni Harvey ang kanyang bibig sa harap ng napakatigas na babae. Baka kabaligtaran lang ang epekto nito kung patuloy niya itong itinulak. Sa 9:00, dumating si Thomas Burton. Matapos makapasok sa loob ng kotse, ginabayan ni Harvey si Thomas sa isang tindahan sa isang lumang bayan. Si Kyrie ang nagpadala ng address noong nakaraang gabi. Makalipas ang kalahating oras, nagpakita si Harvey sa harap ng isang tindahan na pinangalanang Fortune Hall. Ang tindahan ay isang sinaunang ngunit eleganteng gusali. Bago pa masusing tingnan ni Harvey, isang pulang Bentley ang nakaparada sa labas. Maya-maya pa ay bumaba si Kyrie sa sasakyan. Hindi siya nakasuot na damit pang negosyo sa sandaling ito. Naka-shirt at jeans siya at walang make-up sa mukha, na nagpapakita ng kanyang dalisay ngunit kaakit-akit na panig. Napangiti si Harvey. Hindi na siya maglalakas loob na sumulyap pa sa babae. You're a busy woman, Kyrie. Bakit ka nakikisali sa kasiyahan ko dito? Nakipag-usap ako sa mga bagay kahapon. Hinimok ko rin ang mga tao na linisin ang site gamit ang skeleton gang. Sinamantala ko pa ang pagkakataon na ilantad ang traidor sa pamilya. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Kyrie. Mayroon akong ilang oras para sa aking sarili ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit sa lahat ako ay nandito para sa pagsali sa kasiyahan. Magandang malaman iyon. Napangiti si Harvey. Hindi siya interesado sa mga usapin ng underworld. Hindi rin sa natatakot siya. Ang isang maliit na salungatan na tulad nito ay isang laro lamang sa kanya. Wala siyang pakialam dito.
Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay naayos mo ang bawat sitwasyon. Si Kyrie naman ay parang naibsan ang kanyang pag-aalala. Casual niyang ipinulupot ang braso niya kay Harvey na nakangiti. Kung ikukumpara sa mga bagay ng pamilya Patel, sa tingin ko ang iyong tindahan ay mas mahalaga. Kung tutusin, ito ang dahilan kung bakit tayo magkasama. Oh, right. Kapag sa wakas ay nagbukas ka na ng shop, gusto kong ako ang iyong pinakaunang customer. Napangiti si Harvey. Tumigil ka na sa pagbibiro. Alam mo sa lahat ng tao kung ano ang kaya ko. Tumawa si Kyrie. Nagtatanong ako tungkol sa kasal ko, bulong niya. Natatakot ako na ikaw lang ang makakasagot niyan para sa akin. Nanginginig ang mga mata ni Harvey, at namula ang buong mukha niya. Sige, tama na. Tumingin na lang muna tayo sa shop. Napangiti si Kyrie nang makita ang nahihiyang tingin ni Harvey. Pagkatapos ay pumasok siya, na ang braso niya ay nakasabit sa braso niya. Si Thomas ay nakamasid, at pakiramdam na ganap na napunit. Dapat sinabi niya kay Mandy ang tungkol sa nakikita niya, pero nagtatrabaho siya para kay Harvey. Hindi niya kayang ibenta ng ganoon ang amo niya. Habang walang magawa si Thomas na pinag-iisipan ang sitwasyon, nasa loob na sina Harvey at Kyrie. Medyo maluwag ang lugar, at ang pangunahing bulwagan ay nasa unahan. May study room sa gilid, at puno ng lahat ng uri ng geomancy equipment. Makikita rin sa likod ang ilang kwarto at malaking bakuran. Ang mga silid ay mukhang maganda sa labas, ngunit ang loob ay nagsiwalat na sila ay nasa sira-sirang estado. Ang mga tiles sa lupa ay nasira rin lahat. Makikita rin ang mga butas sa buong mga bintana. Naisip ni Harvey na mas bagay ang lugar para sa isang horror na pelikula o isang role-playing game. Ang lugar ay ganap na naging desyerto. Bukod sa ilang matatandang tao sa labas, walang ibang nakikitang naglalakad sa paligid. Nagkatinginan ang mga tao nang makita si Harvey at Kyrie. Natural, ang mga kabataang tulad ng dalawa ay hindi bibisita sa ganoong lugar. Excuse me, nandito ba si Master Foley? Namamasyal siya ngayon kasama ang kanyang apo, binibini. Lagi niya itong ginagawa, isang matandang babae ang sumagot sa kanya habang humihigop ng tsaa. You two look like a match made in heaven. You must be here to pick a date for your marriage, right? Pwede mo muna akong makuha. Sinulyapan ni Harvey ang babae na nakakunot ang noo kahit wala itong sinabi. Maraming salamat. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Kyrie, at sumandal kay Harvey. Ano, natatakot ka ba na baka malaman tayo ng asawa mo? Nakangiting tanong niya nang makitang humakbang si Harvey pabalik. I don't mind being your mistress. Si Harvey ay tuluyang natahimik. Pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro, Miss Patel? Kahit na hindi ako tatagtarin ng aking asawa para dito, malamang nakahabulin ako ng iyong mga lingkod hanggang sa dulo ng mundo. Duwag, dapat isinakripisyo mo ang lahat para sa pag-ibig. Napangisi si Kyrie, sasabihin ko sa lahat ng naririto na ikaw ay isang taong walang utang na loob na hindi kayang tumupad sa kanyang pangako. Nakaramdam agad ng pagkamanhid ang ulo ni Harvey. Hindi siya naglakas loob na sumagot. Napangisi si Kyrie matapos makita ang pagmumukha nito. Siya ay lubos na hindi nasisiyahan, ngunit pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang lugar na ito ay may daan-daang taong halaga ng kasaysayan. Noong nakaraan, ito ay itinuturing na pinakasikat na lugar sa lahat. Noong bata pa ako, pumunta ako dito para sabihin din ang kapalaran ko. Nakakahiya na ang kasalukuyang may-ari ng lugar, si Reese Foley, ay hindi pumayag na sundan ang mga yapak ng kanyang pamilya, at itinuloy ang agham sa halip. Tuldok, pagkatapos ng kanyang anak na lalaki ay namatay sa isang aksidente, siya ay bumalik bilang isang geomancy master dahil walang ibang hahalili sa posisyon. Ang kanyang geomancy arts ay wala kung ikukumpara sa kanyang mga ninuno, bagaman. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay tumanggi. Ang mga dumating noong mga nakaraang taon ay pawang mga lumang customer na nakatira sa kalye. Nandito sila dahil malapit lang ang lugar, o para alamin ang magandang araw nila nang walang nasusunog sa kanilang mga pitaka. Dahil dito,
Hindi nagtagal ay tumanggi ang Fortune Hall. Oo, 6 na buwan na ang nakalipas, ang nag-iisang apo ni Reese, ang ika-9 na inapo ng Fortune Hall, si Leona Foley, ay biglang nawala ang kanyang paningin at lakas. Siya raw ang may pinakamalaking potensyal na magmana ng Fortune Hall, kasama ang geomancy arts ng pamilya. Kasama niya ang talento, ay posibleng mabawi ang dating kaluwalhatian ng shop. Ang ilan sa mga mayayamang pamilya sa Golden Sands ay interesado rin sa kanya. Ngunit nang malapit na siyang makatapos ng kanyang pag-aaral, nawala ang kanyang paningin. Lahat ng lakas mula sa kanyang katawan ay nawala rin. Nang suriin niya ang kanyang kondisyon sa ospital, walang silang finding sa kanya. Sinabi ng ilan na ito ay sumpa ng kanilang pamilya, pagkatapos nilang ilik ang plano ng Diyos sa loob ng maraming taon. Sinubukan ni Reese na gumamit ng geomancy arts upang ayusin ang kanyang kondisyon, ngunit walang gumana. Lubusan na siyang sumuko pagkatapos nito. Plano niyang ibenta ang Fortune Hall at dalhin si Leona sa ibang bansa para gamutin. Ibibigay niya ang lahat para lang gumaling siya. Tumango si Harvey matapos marinig ang paliwanag ni Kyrie. Pagkatapos ay pinag-aralan niya ang kanyang paligid na may singkit na mga mata. Ang tindahang ito ay nasa isang magandang lugar. Ang kapaligiran at pangalan ng tindahan ay talagang maganda rin. Maaari nating gamitin ito bilang ating tindahan. Ang sabi, ito pa rin ang pangunahing lungsod. Ito ay isang mapayapang lugar na napapalibutan ng mataong kapaligiran. Sigurado ako na ito ay napakamahal, diba? Bago pa makasagot si Kyrie, isang pagod at miserableng boses ang narinig mula sa likuran nila. Ibebenta ko ito ng $150 milyong. Lumingon sina Harvey at Kyrie, at nakita ang isang matandang lalaki na medyo gasgusan ang balbas. Parang pagod na pagod siya habang naglalakad siya palabas ng naka-cross arms. Isang hindi maisip na kalungkutan ang maaaring madama sa kanya, na para bang wala siyang paraan upang maalis ang kanyang paghihirap. Kung hindi dahil sa kanyang malalim na titig, walang maniniwala sa kanya na isa siyang eksperto sa geomancy. Ito ang eksperto, si Reese Foley. Ipinakilala ni Kyrie ang lalaki kay Harvey, saka ngumiti ng mapait. Master Foley, ito ang matalik kong kaibigan na si Harvey. Magalang na yumuko si Harvey, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Reese. Walang kahit anong emosyon ang ipinakita ng lalaki. I'm not asking for a different price. $150 milyon, kunin mo o iwanan. Well, gusto mo ba o hindi? Nanlamig ang mga mata ni Harvey matapos marinig ang malupit na tono ni Reese. Si Reese siguro ang nagpapahirap sa kanyang layunin. Naningkit ang magagandang mata ni Kyrie ng ilang segundo. Tapos, ngumiti siya. We're businessmen, Master Foley. We uphold our promises. Ang katapatan ang mananalo sa lahat, pagkatapos ng lahat. Pero kung tama ang pagkakaalala ko, ang presyong na pagkasunduan natin noon ay 15 milyon. Bakit tumaas ng 10 beses? Bukod dito, alam kong nag-imbite ka ng isang eksperto upang tansyahin ang presyo ng lugar na ito. Higit sa lahat, nagkakahalaga lang ito ng $12.1 million. Mahirap din para sa iyo na ibenta ito sa tamang tao. Binigyan na kita ng sapat na paggalang noong pumayag ako sa 15 milyon. Hindi ka ba medyo hindi makatwiran sa pagtataas ng presyo pagkatapos nating isil ang deal? Natural, maraming pera si Kyrie. Magkagayunman, wala siyang gaanong masusunog. Siya ay labis na hindi nasisiyahan nang marinig niya ang astronomical na presyo ni Reese. Safe to say, ang geomancy expert na ito ay wala sa kanyang magandang biyaya. 15 milyon ang presyo kahapon, walang kahihiyang sagot ni Reese. Ang presyo ngayon ay 150 milyon. Ang Fortune Hall ay ipinasa sa siyam na magkakaibang henerasyon. Maaari ko itong ibenta sa anumang presyo na gusto ko. Walang kahulugan sa akin ang pagtatansya mo. Siyempre, hindi mo kailangang magbayad. Kung maililigtas mo ang aking apo, ibibigay ko sa iyo ang lugar ng libre. Malungkot at malayo ang tono ni Reese. Pagkatapos, lumingon siya para kausapin ang matandang babaeng naghihintay sa gilid at nagtanong kung bakit siya pumunta dito.
Sinabi ng babae na kulang siya sa tulog dahil sa mga bangungot. Higit sa lahat, nahihirapan siyang huminga kahit sa araw. Sinimulan ni Reese na paikutan ang kanyang compass. Tapos, sumimangot siya. Sa kabilang banda, medyo nagalit si Kyrie sa malayong saloobin ni Reese sa kanya. Master Foley, walang sakit ang apo mo, siya ay isinumpa. Dapat mong malaman ito sa lahat ng tao. Humingi ka na ng tulong sa napakaraming tao, ngunit walang nakaligtas sa kanya. At gayon paman, pinapagawa mo rin sa kay Harvey. Pinipilit mo siyang kumilos ng higit sa kanyang kapangyarihan. Agad na nagdilim ang mukha ni Reese. Sige, enough talk. Either you give me the damn money, or save my granddaughter. Kung hindi mo rin kaya, umalis ka na dito. Maraming tao ang nagnanais ng aking tindahan, gayon paman. Hindi mahalaga kung gusto mo ito o hindi. Itigil ang pagsira sa negosyo ko kung hindi ka sasama sa deal. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kyrie sa kanyang sinabi. Ikaw, ungol niya, tumahimik ka, Kyrie. Hamalakhak si Harvey, na kanina pa nakatayo sa likuran. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Reese. Hindi naman sa sinusubukan niyang gawing mas mahirap ang mga bagay para sa iyo. Wala lang siyang tiwala sa akin. Kung tutuusin, ang Fortune Hall ay ipinasa sa maraming henerasyon. Hindi mapapatawad ni Master Foley ang kanyang sarili kung magbenta siya ng lugar sa ilang random na brat na katulad ko. Natatakot siyang baka isa akong manloloko na gagamit ng pangalan ng Fortune Hall para manloko ng mga tao. Kaya naman sinusubukan niya akong takutin sa ganyang presyo. Kung bibigyan ko siya ng pera, ibig sabihin hindi ko na kailangan mang-scam ng mga tao dahil mayaman na ako. Makakaasa siya. Kung hindi ko kaya, ngunit mailigtas ko ang kanyang apo, ibig sabihin ay disente ang aking geomancy arts. Hindi siya mag-aalala tungkol sa paggamit ko ng pangalan ng Fortune Hall para gawin ang anumang gusto ko. Sa anumang kaso, si Master Foley ay nag-iisip lamang. Dapat maintindihan natin siya. Kung tutusin, may bottom line ang mga katulad niya. Hindi niya gagawin ang lahat ng ito para lang sa pera. Ngumiti si Harvey kay Reese. Ang mga customer doon ay nagsiwalat ng mga tingin ng realisasyon nang marinig ang mga salita ni Harvey. Hindi katakataka na biglang nagbago ang ugali ni Master Foley. Kaya ayon ang ibig sabihin. Tumango si Kyrie, saka ngumiti. Natural, handa siyang magtiwala sa karakter ni Reese. Ang galing mo magbasa ng isip, bata. Sabi nga, kailangan mo pang ipakita sa akin ang totoong geomancy arts. Kung magaling ka lang magpanggap, then forget trying to save others. Mabilis ka lang mawala ng buhay, wrist shot ng malamig na ekspresyon kay Harvey. Iminumungkahi ko na umalis ka dito at itigil ang pagsira sa negosyo ko. Ibinaba niya ang kanyang compass at kumuha ng isang piraso ng pulang papel para magsulat. Kung tama ang hula ko, panimulan ni Harvey. You deduced that the old lady here was hurt by evil energy. So, you plan to let her swallow the anteng-anteng para gumaling siya. Natigilan si Reese, nakahawak pa rin ang kamay niya sa brush. Tumingin siya kay Harvey, na puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na may isip ni Harvey ang lahat ng hindi man lang kinuha ang compass. Not bad. No wonder napunta ka dito. That said, this alone isn't enough, Anya, na nakasandal sa mesa. Curious na tumingin si Kyrie kay Harvey. Sa paghusga sa mga salita ni Reese, nakita niya si Harvey. Alam ko rin na ito ay pansamantalang solusyon lamang. Inisip mo rin na siya ay malnutrisyon, kaya pinaplano mong sabihin sa kanya na kumain ng mga itlog araw-araw sa loob ng 49 na araw na sunod-sunod. Magiging ganap na siya pagkatapos nito, di ba? Agad namang natigilan si Reese matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ang tinatawag na geomancy arts ay may maraming anyo. Maliban sa karaniwang mga kasanayan sa geomancy, kailangan din ng mga kasanayang medikal, kasama ang may kakayahang magtatasa ng mga kasanayan tungkol sa mga personalidad at estilo ng pananamit ng mga costumer. Sa madaling salita, ang geomancy arts ay hindi pamahiin, na agham lamang sa maraming anyo. Normally speaking, hindi kakayanin ng isang kabataang tulad ni Harvey ang ganoong propesyon. At gayon paman, ang pagtatasa ni Harvey ay tama.
Ang mga paraan upang harapin ang mga problema ng matandang babae ay ganap na tama rin. Safe to say, isa siyang henyo. Mabilis na naisip ng mga customer na tama si Harvey matapos makita ang hitsura sa mukha ni Reese. Sila ay naging mas curious sa kanya. Saan nanggaling ang binatang ito? Siya ba ay mula sa Mount Lynx o The Thatch, iniisip ko. Hindi siya magiging ganito kagaling kung hindi siya galing sa alinman sa mga lugar na iyon. Tumango si Reese. Not bad. I've misjudged you. Hindi lang yan. May na-miss ka rin, sabi ni Harvey. Kabanata 4250. Kumunat ang noo ni Reese matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Gusto niyang marinig kung ano pa ang sasabihin ni Harvey. Ngumiti si Harvey sa babae. Dapat mag-ingat ka sa suot mo sa susunod. Mahihirapan ka kung isuot mo ang sando mo na baliktad. Mahihirapan kang huminga. Hindi ka rin magkakaroon ng magandang oras sa pagtulog sa gabi. Kung iisipin mo yan, baka hindi mo na kailanganin ng 49 na araw para makatulog ng maayos. Siyempre, kailangan mo pang kumain ng itlog araw-araw. Natigilan ang lahat, saka tumingin sa babae. Napangiti silang lahat pagkatapos. Gaya ng itinuro ni Harvey, nakabaliktad ang sando ng babae. Natural lang na mahihirapan siyang huminga at matulog. Lalong naging curious si Reese kay Harvey. Matapos ibigay ang anteng-anteng sa babae, ang pangalawang customer ay naglakad papasok. Sa pagkakataong ito ay isang 80 taong gulang na lalaki na magulo ang buhok at madilim ang ekspresyon. Maaaring maamoy ang mabahong amoy sa kanya. Lahat ng nakalapit sa kanya ay lubos na naiinis. Saglit na kumunat ang noo ni Reese sa compass, saka sinulyapan si Harvey. Go on. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema ng lalaking ito. Napatingin si Harvey sa lalaki at ngumiti. Natapakan ng lalaking ito ang tae ng aso, at pagkatapos ay nahulog sa imburnal ilang araw na ang nakakaraan. Ang swerte niya ay napakahirap pagkatapos noon. Lahat ng uri ng aksidente ay nararanasan niya tuwing lalabas siya. Para bang lahat ay laban sa kanya. Ang sabi, medyo malas lang siya. Medyo madaling ayusin ito. Nilingon ni Harvey ang matanda at sinabing, maligo ka lang ng 3 araw, at babalik ang lahat sa normal. Gayun din, dapat mong ihinto ang pagtingin sa langit sa tuwing maglalakad ka sa labas. Pumunta ka sa doktor kung may sira sa iyong gulugod. Hindi mo ito maaayos sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng iyong ulo, alam mo na. Itinuro ni Harvey ang lahat ng sintomas at solusyon ng lalaki sa isang pagkakataon. Natigilan si Reese, at napuno ng pagkabigla. Sa paghusga sa kanyang reaksyon, alam ng mga customer na tama na naman si Harvey. Maging ang ngiti ni Kyrie ay lalong gumanda matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Alam niyang iyon ang tamang tawag kay Harvey na isang geomancy expert. Sa mga talento ni Harvey, magiging madali para sa kanya na makuha ang atensyon ni Evermore sa loob lamang ng ilang araw. Ang talino ng binata, hindi man lang tumingin sa compass para sabihin kung ano ang problema ng matanda. Alam niya ng eksakto kung paano nangyari ang lahat, at kung paano ayusin ang lahat ng ito sa hinaharap. Ano ang isang natitirang tao? Sa ganoong klase ng kakayahan, siguradong isa siya sa pinakamahusay sa Golden Sands. Napuno ng paghanga si Reese, lalo na nang marinig ang mga papuri ng mga customer para kay Harvey. I have to admit, you're quite impressive. Sabi na, hindi pa rin kita ma-acknowledge. Tahimik na tumingin si Harvey sa paligid, saka tinuro ang isang chubby na lalaki. Kamakailan lang ay nakakuha ka ng malaking halaga, ngunit nagkasakit kaagad ang iyong pamilya. Hinala mo iyon. Ang pera ay naging sanhi ng lahat ng ito. Sa totoo lang, kailangan mo lang ihinto ang pagkain ng napakaraming karne. Kunin ang iyong pamilya na kumain lamang ng mga gulay at prutas sa mga susunod na araw, at magiging maayos kayong lahat. Matagal kang naghihirap mula sa migraine. Paulit-ulit kang humihingi ng mas maraming anteng-anteng dito, ngunit iyon ay hindi nilulutas ang ugat ng problema. Dapat talagang patuyuan mo ang iyong buhok bago ka matulog mula ngayon.